sarap nito. Ang sarap. Balanse yung tamis niya, guys. Tsaka yung alat. Pati na rin yung anghang niya. Basta masarap yung sauce. Even the texture. Kaya top 1 sa recommendation ng mga nag-vlog dito. Ang lambot-lambot niya, tas yung pinakabalat, crunchy, tas lasang-lasa mo yung napakadaming spices na hinalo dito. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Grabe. So ngayon guys, magpo-food trip tayo dito sa Cubao at dito tayo pupunta sa Cubao Expo at mga kakainan natin dito yung mga best of the best. Kung nakakain na kayo dito, alam nyo kung saan tayo kakain ngayon. Yun yung mga sumisikat, nagte-trending kahit dati pa at hanggang ngayon pinipilahan pa rin. So excited na ako kasi yung isang kakainan natin, first time lang natin kakainan. Yung isa, maraming beses na natin binalikan. Ayun, excited na akong balikan ulit to. Let's go, samahan nyo kami. Isang napakalaking Cubao Expo. Tagal nang dinadayo to guys. Sa mga madalas pumunta dito, sure ako, alam nyo na kung saan yung unang stop natin. First time natin mag-habanero na walang pila at wala masyadong tao. Kasi dati kahit hapon, puno na to at may pila dyan. Ngayon, tayo lang. Which is good. Specialty 1 kilo lechon habanero heat level 1 with fresh cilantro on top, and on the side po we have Asian sauce. Also we have the fresh mustasa leaves. And serving for our habanero 3 cheese pizza, best spread with our habanero mango hot. Thank you po. Thank you. So finally guys, eto na. Unang stop natin, nandito tayo sa Habanero. Kung matatandaan nyo, siguro 3 beses or 2 beses ko nang na-vlog to. Pero first time lang natin i-upload dito sa platform. Kasi dati sa ibang platform ko ina-upload eh. So, eto na. Dumating na yung orders natin. Marami tayong kakainan. Kaya yung pinaka-best seller lang nila yung in-order natin. First, of course, hindi pwedeng mawala sa order daw itong 1 kilo Habanero lechon nila. Yan. Nakakatakam guys. Kahit paulit-ulit kong kainin to. Pero surprise na lang mamaya. So dito sa lechon habanero na 1 kilo, heat 1 level yung pinili natin. Kasi may 2 choices eh. Heat 1 level or heat 2 level. So itong heat 1 level, 1,380. So imagine niyo guys, 1,380 pesos, may 1 kilo ka na ng lechon. Then ito naman yung isa pa sa best seller nila na habanero 3 cheese pizza, 625 pesos. So 3 cheese meaning meron siyang grilled cheddar, mozzarella, and last but not the least, queso de bola. So 3 cheese. Yung lechon habanero natin may kasamang mustasa. Actually, nung vinlog ko to, nung kauna-unahan, ang tinitle ko dito, lechon samgyup. Kasi nga naman, kung paano mo siya kakainin, i-wrap mo siya dito sa mustasa. So yun, pero pwede rin namang papak, pwede rin namang on the rice. So nasa sa inyo, pero dun lang siya kilala. Dun siya sikat. Let's go! Let's go. Tikman na natin. So, yan siya, guys.
So, syempre, hindi nila sasabihin kung ano yung mga herbs and spices na nakalagay dito. Secret yun di ba? Pero yun, habanero spices yung tawag nila. Special spices. Sausaw na natin dito. Ultimo sa sauce, secret. Yun. Syempre, ito muna yung kainin natin. Na-try naman na natin to ng maraming beses eh. Let's go. Ganon-ganon pa rin. Ang lambot-lambot niya. Tapos yung pinakabalat, crunchy. Tapos lasang-lasa mo yung napakadaming spices na hinalo dito. At right amount of spiciness. Bagay na bagay siya dito sa suka nila na may toyo na marami pang nakahalo. No wonder kaya sobrang lambot din niya, guys. Kasi yung process nila neto, bago i-air fry, sinusubi daw nila. So talagang malambot. Kahit anong gawin mo, lalambot at lalambot siya. So dito sila sumikat dahil yun nga, ako binansagan ko na lechon samgyup dahil dito sa mustasa. Actually, meron pa silang extra na buro, pero hindi kasi ako makain ng buro kaya hindi ko na siya sinama sa order. Kasi extra charge siya. Kahit itong mustasa, extra charge to. So pag nag-order kayo ng 1 kilo or half kilo ng lechon habanero, ito lang yun. Tsaka yung pinaka-sauce niya. Extra charge na to. Let's go. Hanap tayo ng makapal-kapal na part. Again, ayan, napaka-solid. May halong spices talaga lahat. Yan yung balat. Siyempre, sausaw natin. Yun. Lechon samgyup. I-wrap na natin. Solid diba? Isang solid na bite. So, yan siya sa loob. Let's go. Kahit itong mustasa nila, bagay na bagay, guys. Kahit itong mustasa, napakabango. Basta mabango siya. May added, aroma. Very unique. Sakto, nung kumain tayo dito, konti lang yung tao. Kanina, tayo pala nga yung unang customer. Normally, pagkakain tayo dito, pila. So, for me, ayan, mapapaisa pa ako, syempre. Yan, isa pang solid, 'di ba? Yan, mas malaki tong kinuha natin. Ooh. Bagay na bagay siya. Yung aroma na nadadagdag ng pinaka-mustasa, mas nagpapasolid pa. 'Yun, oh. Okay. Ito yung masasabi ko na literal na comfort food. Pag malungkot ka, wala kang magawa, gusto mong sumaya, kain ka dito. Order ka ng ganito, nakakasaya. Pero kung hindi ka mahilig sa maanghang kasi maanghang talaga siya sa dila. So nagsistay yung anghang sa dila. Level 1 pa lang to Pero tolerable naman. Pero kung hindi ka mahilig sa maanghang, baka ayawan mo to kahit masarap yung pinakatimpla niya. Sausaw natin. Yun. Nung tinanong ko nga rin yung staff nila 10 years na rin pala sila sa business. So, ang tagal na rin pala nila dito. May second branch na rin pala sila sa QC, sa Roses, malapit sa Timog or Tomas Morato. Napakasarap pa rin. Dapat to mag-order tayo ng rice Sure ako bagay na bagay to. Dapat sa plain rice. Ang nagustuhan ko sa mustasa, yung added crunch niya dun sa lechon, winner. Parang kahit manipis lang yung balat, dahil dun sa mustasa, nagkaroon ng dagdag crunch talaga dun sa every bite, winner. So, move on na tayo ngayon dito sa kanilang 3 cheese. So, yan. Gamitin na natin yung pinaka ginagamit nilang sauce dito, which is, hindi, wag na muna kasi ang anghang pala. So, yan. Crunchy. Strong yung lasa ng queso de bola. Lasa mo agad. Hindi pa nga natin nakakagat yung grilled cheddar Yun yung nagpapa-unique dito kasi first time ko lang makakita ng sa 3 cheese na ang kasama queso de bola. So yun yung parang nagpapakakaiba sa kanya. Tsaka gusto ko yung manipis siya. Balanse lang yung cheese, tsaka yung kapal ng dough. Manipis kaya crunchy. Hindi nakakaumay agad, hindi nakakabusog agad. So talaga marami kang makakain. Tsaka ito, favorite ni Akusha to Ngayon lang siya hindi nakasama. Normally, sa 2 punta namin dito, kasama siya lagi. So, alam kong maanghang tong mango hot sauce nila, kaya konti lang.
Para hint lang. Kasi super anghang yan eh. Masarap siya kahit sobrang simple nung lasa niya. Walang arte, straight to the point, cheesy na thin crust pizza. Which is, no wonder kaya favorite ni Akusha. Kasi kid-friendly. Pero yun lang yung hot sauce nila. Maanghang talaga. Na manamis-namis. Pero kahit walang hot sauce eh. Pero nag-a-add ng, ay, feel ko bagay sa honey to. Tanong natin kung may honey sila. Kuya, meron kayong honey? May honey po kayo. So wala silang honey. Sayang. Bagay sana to sa honey. Ang kulit kasi ng texture niya eh. Tignan mo yung cheese dyan. Pagdating sa likod, talagang crunchy siya. Kahit malamig na, nahanginan na, parang ang kumagat ng skyflakes. Crunchy talaga. So, ang ganda ng texture na. For me, gusto ko siya. No wonder din kaya isa siya sa bestseller. Kahit napakasimple nung lasa niya. So, eto na yung second stop natin. Tignan nyo naman. Parang isang tagong kainan. Wow! So kung gusto nyo kumain sa baba, yun yung hindi aircon. Ito air condition. Parang gimikan yung papasukin natin. First time lang natin dito. Parang gimikan. Pwede rin kumain dito. So, kung nagyoyosi kayo or gusto nyo ng fresh air, pwede rin dito. Kung makikita nyo yung nasa loob kanina, parang gimikan, di ba? So, doon tayo sa baba. Salted egg yolk, fried chicken po. Tomato egg fish. Chili peanut noodles. Pork and shrimp siomai po. And condiments po. And also 1 cup of rice po. Okay. Thank you. So, eto na guys. Excited ako kasi first time lang natin makakakain dito. At second stop natin, mag-Chinese food tayo. Tapos yung Chinese food nila, Hong Kong style. Isa sa pinagmamalaki dito sa Cubao Expo. Laging may pila. Tsaka kapag ka maghahanap ka ng mga food recommendation dito sa Cubao Expo, top 1 to sa nire-recommend.
Excited na. Ito na yung mga in-order natin. Lahat napaka-colorful, lahat nakakatakam. Ito yung salted egg yolk fried chicken, 298 pesos. Grabe sa serving, guys. 298 pero ganyan kadami. Then second naman, itong tomato egg dish na 218 pesos. Alam nyo ba, every time nasa China kami ni Carter, or pag nagpupunta kami ng Hong Kong, ito yung laging hinahanap namin. Favorite ni Carter to. Kahit pagka nasa ibang bansa kami, like halimbawa nasa US kami, pupunta kami ng Chinatown, ito yung gustong-gustong ino-order ni Carter. Favorite niya talaga. Then ito naman yung 24-hour braised beef tendon over rice. 258 pesos lang, guys. Ang daming collagen. Excited din ako dito. Ito naman yung chili peanut noodles na very unique para sa akin. 178 pesos lang. Ito, marami nag-order nito. Ito yung top 1 recommended sa mga vlogs. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang siomai. Nag-order tayo ng pork and shrimp steamed siomai. 3 pieces, 178 pesos. And syempre, nag-extra rice tayo. Egg and scallion fried rice, 50 pesos lang. Tara, simulan na natin. First time ko lang dito, kaya super excited ako. Dito tayo magsisimula, syempre. Ito yung pinaka-top 1 recommended na dish nila dito sa Best of Luck. Yun. First time ko lang matatry ito. Very unique, ha. Try na natin. Let's go. Wow! Hindi ko alam kung nakatry na ako nitong ganitong klase ng lasa sa iba. Strong yung peanut taste niya. Yung anghang niya, saktong-sakto lang. Ang sarap nito. Ang sarap. Tsaka yung texture ng pinaka-noodles, hindi siya malambot, hindi rin siya matigas. Saktong-sakto lang. Hindi soggy. Enough lang na masarap nguyain. Grabe yung sauce. Even the texture ng pinaka-mismong noodles. Kaya pala number 1 to. Yung peanut sauce niya, manamis-namis. Tapos saktong-sakto lang yung kick ng anghang niya, kaya nababalanse. Balanse yung tamis niya, guys, tsaka yung alat. Pati na rin yung anghang niya. Kasi masarap yung sauce, even the texture. Kaya top 1 sa recommendation ng mga nag-vlog dito at kumakain. No wonder. For me, kung wala lang anghang to, magugustuhan ng kids ko to. Kahit ako, i-recommend ko to. Parang hahanap-hanapin mo yung lasa niya. Lalo na may anghang siya. Hahanap-hanapin mo yung lasa niya. So, dito na tayo sa pangalawang titikman natin. Salted egg yolk fried chicken. So, yan. Oopsie! Tingnan natin kung may anghang din to. Pero sa kulay pa lang, matatakam ka na. Ay, wow! Wow! Malambot yung chicken. May konting texture on the outside, pero hindi siya super crunchy. Kasi I think yun yung pinagprituhan ng manok. May flour. Tapos yung salted egg yolk niya, ang strong, alam mong legit na salted egg yolk. Tapos may kasama pang mga garlic. Ang sarap. Ang sarap i-rice nito. Pero sa rice nito, bagay, plain rice. Sarap nito. Sarap. Ayan pa yung mga ano, so salted egg, oh. Hindi ko sure, ah. Salted egg nga yung nakuha natin, buo. Wow, top 2. Sarap. Naglalaban sila masarap. Depende sa atake na gusto nyong lasa. Wala siyang anghang. So for me, kung gusto nyo ng pang-ulam, tapos with rice, walang anghang, ang sarap nito. Ang sarap. Yan, oh. Oh. Ang sarap. Bagay sa rice to. Sorry, hindi tayo papayag na walang rice. Kahit hindi plain rice. Masarap, masarap. Nakakadalawang dish pa lang tayo. O kaya tara, move on na tayo para enjoy na natin lahat. Dito na tayo sa tomato egg dish. Woo! Kahit ito nakakatakam eh. Grabe juicy. Yun. Siyempre, bagay sa rice to, kaya samahan na natin with rice. Let's go!
Para akong nasa ibang bansa. Para akong nasa Chinatown. Legit yung lasa. Strong yung tomato taste niya. Napakalambot din ng egg. Bagay na bagay. Ang juicy. Makatas, masos. Hindi ko na alam paano explain pa. Basta okay din siya i-order. Pero siguro sa tatlong natikman ko, pinakamasarap para sa akin si salted egg. Masarap iulam eh. Ito yung tendon nila. Tignan nyo. Wow! Dito na tayo sa pang-apat na dish na titikman natin. Yung 24-hour braised beef tendon. Let's go. Napakalambot at yung pinakalasa niya, halata mong nanunuot. Very malasa, nanunuot talaga. Halata mong napakatagal bin-raise. Ito, may taba oh. Kasama na natin. Ooh, ito, rice oh. With taba and beef. Grabe. Ang lambot-lambot ng taba. Sumabog sa bibig ko. Yung juice niya. Even yung pinakalasa niya. Pati yung pinaka-beef, ang lambot. Yung lasa, manamis-namis. Konti sigurong alat. Basta yung luto niya, parang patatim, ganun. Basta Hong Kong style, ganun. Sarap din. Ito, syempre, the very classic siomai. Pork and shrimp siomai. Okay, yan. Yun. In fairness sa siomai nila, 3 peraso, 178 pesos. Ang lalaki naman. Tsaka hindi siya yung siomai na nabibili mo sa tabi-tabi. May extender. So, ito quality yung mga ingredients na gamit. Yeah. Legit siomai. Just the classic. Very simple yung lasa. The typical siomai na makakain mo sa mga Chinese restaurant. So, ayun. Natikman na natin lahat. So, ako ang masasabi ko, masaya ako dito sa second stop natin. Dito sa Best of Luck. Tama na pinipilahan siya. Ang daming nagre-recommend nito dahil kasi masarap din talaga. Ang lalaki ng serving nila para sa price. For me, sa lahat ng in-order ko, pinaka-top 1 ko, ito. Salted egg yolk fried chicken. Siyempre, pangalawa, ito. Ang pangatlo, medyo naglalaban silang dalawa. Pero siguro ito, top 3 ko na lang to. Dahil may collagen eh. Tsaka masarap yung taba niya. Pang-apat. And of course, syempre, huli na lang natin yung siomai kasi typical na in-order naman siya or siomai lang din naman siya. So, yun. So, for me, kung ako tatanungin nyo, Shes, highly recommended na matry nyo to. Dito sa baba, hindi siya air condition. Kung gusto nyo sa air condition, meron sa taas. Kung may kasama kayong family, mga bata, o walang problema sa taas, air condition. So, yun lang guys. Excited na ako sa next stop natin. E-enjoy na muna namin to. Kita-kita tayo mamaya sa next stop. So guys, nandito na tayo ngayon sa third stop natin. Italian restaurant naman tayo ngayon. So kung tawagin daw nila to, Trattoria Italiana, meaning Italian home style dining.
So, yan. Ano talaga to? Authentic Italian restaurant. Dahil yung owner talaga, Italian. Okay, so, dalawa lang yung in-order natin. So, ito, kung tawagin nila to, Quattrico pasta. So, meaning, may 4 na klase ng magkakaibang pasta. So, ito yung kung tawagin pesto mare or pesto with fresh seafood. Then, ito naman yung vongole. Clam pasta siya, sauteed in garlic with tomatoes. Olive oil based siya. Then ito naman, bolognese, meaning minced meat siya with tomato sauce. Then ito naman, kung tawagin nila, tartufo funghi con prosciutto, meaning truffle cream, parma ham, and mushroom yung kasama. So, yung isang order nito, 2,100. 4 na klase na. Pero pwede daw itong i-customize, pwedeng palitan. Pero, syempre, mag-iiba yung price. Tanungin nyo na lang sila. So, ito naman yung kung tawagin nila, porchetta di maiale. So, yan. 480 pesos. Roasted pork belly with herbs and garlic. Okay. So, start na tayo. Grabe. Isang matinding busugan, matinding food trip dito sa Cubao Expo. Pangatlong stop natin hanggang ngayon. Hindi ko alam paano natin nakakaya yung sa dami nating kinain. Let's go. Huwag na natin patagalin pa. Okay, so start tayo dito sa pinaka traditional pasta talaga nila na olive oil based, which is vongole kung tawagin. Start na tayo. Sama tayo ng clams. Yan. So, dito na ako kumain kasi dalawa lang naman kami ni Carter kakain eh. Tsaka parang date na rin namin to. Hindi na ako nag-separate na plate para kita pa rin nyo sa video yung pinakabuo. Kaya ita-transfer ko pa. Let's go! Actually, kahit simple nung lasa niya, very flavorful. Tsaka gusto ko yung pagkaluto ng pasta, al dente. Tsaka strong yung garlic. So, sabi nila dito, ang mga Italiano, pagka seafood yung nakahalo, hindi sila naglalagay ng parmesan. Dito lang maglalagay sa truffle tsaka bolognese. Pero nasa sa inyo pa rin, kanya-kanyang style. Pero pagka Italiano, pag seafood daw, hindi lang talaga naghahalo. So, yun. Move on na tayo dito sa kabila. Dito naman tayo. Uy, squid. Isang buo, ha? So, meron pang mussel tsaka shrimp. Wow. Tsaka siksik, ha? Tama sabi nila, good for 6 persons to. Ang dami nyo na mag-e-enjoy. So, yan. Let's go. Pesto naman. Sabayan natin ng shrimp. Sarap. Alam mong legit, authentic Italian. Tsaka hindi tinipid. Dapat to for sharing talaga. Kasi ang dami ng serving nila. So, tama na good for 6 persons to. Kasi ang dami nyo na pwede mag-enjoy. So, kung 4 or hanggang 6 kayo, lahat to matitikman nyo. Dito na tayo, move on na tayo sa bolognese nila. Siyempre, maglalagay na tayo ng kontian lang natin. Okay. Yan. Tatluhin na natin. Yan. Let's go. Literal na carbs on carbs. Okay din to. So, yung parang pinaka-tomato sauce niya, nasa maasim na side. Ang sabi ng staff dito, doon ako natuwa. Kasi, mostly ng mga ingredients na ginagamit nila dito, talagang galing pang Italy. Siguro yung pinakagaling na lang dito sa Pilipinas, yung mga seafood sa farmer's market binibili. Ultimo yung mushroom, galing pa sa Italy. Okay, so move on na tayo para tikman mo lang natin isa. Pati itong pinaka-prosciutto galing pa talagang Italy. Yan, pati mushroom. Oh, al dente, oh. Kaya, ganda eh. Cut na lang natin kasi medyo kaya hindi masyado malaki. Yun, truffle. Ay, actually, ito, sige. Kasi dito sa truffle, pwede rin maglagay ng, yan. Hindi ko alam kung tama yung way natin, pero pwede na rin yan. Filipino way of eating. Let's go. Ang sarap nito. Siguro sa 4, since na-try na natin tong 4, ang pinaka nagustuhan ko, top 1 ko, ito. Of course, itong truffle. Grabe. Strong yung truffle taste niya. Talagang literal malalasahan nyo. Nadadagdag, yung pagiging creamy niya, madadagdagan niya ng sakto o yung balancing alat dahil dun sa prosciutto. Hindi siya yung typical na matitikman mong truffle pasta sa iba. Na truffle pasta na parang oil lang yung gamit.
Ito, literal, truffle yung gamit. So, para dito sa apat, top 1 ko, itong truffle. Top 2 ko, itong bonggole. Pangatlo, itong pesto. Panghuli na to si bolognese. Since siya naman yung parang nakasanayan natin lagi na kainin. Kasi siya yung tomato sauce, diba? So, yun. Pwede na tayo mag-move on dito. Excited din ako matry ito. So, dito na tayo sa porchetta de maiale. Okay? Oy, grabe sa lambot. Grabe sa lambot. Itong balat na lang yung ano eh. Yun. Wow. Yan. Syempre, sama na tayo ng garlic. Yun. Porchetta de maiale. Roasted pork belly. Try na natin. Ang lambot eh. Oh, wow ah. Alam mo, bukod sa may iba-ibang herbs na tong porchetta nila, kahit itong garlic, parang may lasa, binabad somewhere. Hindi lang siya basta lasang garlic. Para sa 400 plus pesos lang, or 480 pesos to be exact. Sulit to ah. Pwedeng para sa iba, pwedeng papakin lang, or kasabay ng wine, gaya ng sabing ibang staff dito, para sa Pilipino, with rice. Pero syempre, pag nandito ka sa mga legit na Italian restaurant, huwag naman na tayo mag-rice, di ba? Kasi todo carbs na to eh. Siguro i-partner na lang natin sa pasta with wine. Bagay na bagay to. Yung garlic pa lang may lasa na eh. Hindi siya yung basta garlic lang. May ibang flavor pa. Samahan mo ng may iba't ibang klaseng herbs nito. Ano? Ang dito na yung herbs na oh. Grabe tong garlic. Wow! Ito naman yung orange cake nila for dessert time. Mainit-init pa nilang sinurp. Okay, try natin. Talagang may mga orange siya oh. Crunchy yung iba. Kuha tayo dito. Oy, lambot. Samahan natin itong mga crunch bits nung pinaka-orange. Oopsie! Let's go. Sobrang lambot nito. Para siya talagang sponge. Ang lambot-lambot niya. Kasi yung pinaka-tamis niya, nandito lang on top. Wala dito. Nandito yung pinaka naka-glaze sa kanya. Itong mga bits or maliliit na orange, nandyan din yung pinaka tamis. Ang ganda ng concept kasi may texture eh. Sobrang lambot dito, may pagka-crunchy dito. Sarap din ha, tapos mainit-init pa nila isa-serve. So makakain mo siya, mainit-init pa. Kung open pa yung tiyan nyo para sa additional space ng dessert. Kasi ang dami ng carbs natin kinain kanina eh. May meat pa. Kailangan talaga paghatian to kasi hindi kayang ubusin ng isang tao or kahit dalawa. Pwedeng slice to para sa 4 na tao. So far, itong mga in-order natin, panalo, worth it matry. At nagulat ako nung tanungin namin dito sa staff. 24 years na pala to dito. Hindi pa Cubao Expo to. Nandito na to. Nandito na tong Bellini's Italian Restaurant. So actually, kung 1999 sila, 26 years na. Hindi ko alam ah. Comment down below. Hindi ko alam kung tama yung math ko. Kung 24 years na sila or 26 years. So kung magagawi kayo dito, ito yung mga marerecommend ko na i-try nyo. Pero marami silang pwede pa kayong pagpilian sa menu nila. So yun lang. E-enjoy na namin to. So yun guys, dito na magtatapos ang food crawl natin dito sa nakakabusog na mga kinainan natin dito sa Cubao Expo. So yung mga kinainan natin, yun yung mga best of the best dito. Sa 3 kinainan natin, for me, ang pinaka nagustuhan ko, ang top 1 ko siguro, best of luck. Pangalawa, medyo naglalaban si Bellini's tsaka habanero kasi sanay na akong kainin si habanero eh. So ilang beses ko na siyang binalikan. Si Bellini's kasi yung parang first time lang natin matry ngayon. So naglalaban silang dalawa. Magkasama sila sa top 2. So, pag nagawi kayo ng Cubao Expo, pwede nyo maging guide to. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to comment din sa mga gusto nyo pang i-recommend na matry namin. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Then, ito naman yung 24 hours beef tendon. Yung mga kainan. Ay, de. Okay, so... Okay.